Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada, itong ating channel ay puro po ito mga trabaho opportunity dito sa Canada. Sana po ay mapanood ninyo buo itong ating mga video dahil andito po lahat. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply, anong agency or anumang website yan para at least kayo ay merong sapat na gabay kung paano mag-apply dito sa Canada. And again, sinasabi ko sa inyo na ayusin ninyo ang inyong mga qualification kung kayo man ay maghanap ng trabaho dito sa Canada. Dahil napakalaking bagay na kayo ay maganda ang inyong mga work experience. Ayusin nyo pagsalansan ang work experience dahil dito tayo nagkakatalo na marami pa ding yung kanilang mga qualification, hindi ganun kaganda. So, sana, sinasabi ko sa inyo na sana panoorin nyo buo ito ating mga video dahil andito po lahat. Ako po yung nagsasabi sa inyo kung ito po ay i-copy nyo, i-paste nyo, ilagay nyo doon para at least magkaroon kayo ng magandang resume. No? Kaya nga sinasabi sa inyo na tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga pagsisearch ng mga trabaho dito dahil napakaraming paraan, hindi lang paghanap sa mga direct hiring, sa mga agency sa Pilipinas. Pwede kayong mag-express entry, pwede kayong mag-international student, pwede kayong mag-apply sa mga website na kung saan ay pwede kayo or pwede kayong punta, kumonsulta sa mga consultant agencies. But ito po ay may bayad, ano? So ito namang mga agency natin sa Pilipinas, ito po ay walang bayad dahil pinagbawal ni Canada na maningil ng placement fee. No? Walang placement fee ang Canada. In terms of age limit naman, sinasabi ko sa inyo, ang age limit kasi dito sa Canada walang age limit. Pero sa Pilipinas kasi doon sila nagka-cap sila ng mga age limit dahil syempre gusto nilang ma-impress yung mga employer dito sa Canada. Kaya nagkaroon ng hanggang ganitong edad lang. Okay? So, but again, kung kayo man ay nandito sa Canada, kayo man ay mga tourist, ang sinasabi ko sa inyo na andito lang sa Canada, puntahan nyo yung mga store, puntahan nyo house to house yung mga tindahan, puntahan nyo, mag-apply kayo, huwag na kayo mag-apply sa online. Sa tingin niyo na meron kayong work experience sa mga food and beverages, din puntahan ninyo. No? Napalaking bagay na kayo ay binibigay ng sa harap ng manager yung inyong resume dahil hindi naman natin alam kung kayo nga ay makakuha ng trabaho dito. Okay? So again, mas maganda, hindi naman natin alam kung tayo ay qualified dito sa trabaho. Talagang subukan nyo. No? Subukan nyo talaga. As mas maganda na kung kayo man ay mayroong mga work experience, mag-apply kayo ayon sa work experience, hindi po ayon sa gusto ninyo. Okay? Dahil sinasabi ko sa inyo ito lagi, dahil napakarami pa rin nagsasabi sa akin, Kuya Noy, ang problema kasi ako po ay marami nang nasindan na mga resume, subalit hindi pa rin nakukuha daw yung kanilang mga resume. But sinasabi sa inyo, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Kasi kung hindi kayo mag-apply lang kayo kahit gusto niyo, sige apply lang. Walang pupuntahan yan. Maniwala kayo sa akin. Okay? So sana po itong ating video ay makatulong din to sa inyo. Kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho opportunity dito, subukan nyo lang to at titingnan natin kung ano bang meron dito. Okay? So but again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay mga cook. Kung kayo man ay mga cook, yung ating mga kabayan na nasa barko, yung mga kabayan natin na nasa Middle East or sa Pilipinas na mga cook at mayroon kayo sapat na work experience, subukan nyo to. Okay? So again, ito po ay nasa Job Bank. Puntahan ninyo dahil ito po ay nakapost doon. Okay? So, ngayon ito nga, sabi sa inyo ay cook po ito at hinahanap dito 4 katao at ito po ay nasa Quebec at $20 per hour, 30 to 40 hours per week ang kanilang trabaho dito at ito po ay permanent employment, full-time, no? So again, subukan nyo to. 4 katao, verified po ito. Nasa Job Bank. Ito po yung number ng Job Bank. And again, ito po ay nag-apply na ng LMIA. Itong company na to ng, and again, sinasabi ko sa inyo na ang mga Canadian at permanent resident,
able lang sila at ini-encourage to apply, pero hindi ibig sabihin na itong trabaho ay para lang sa Canadian permanent resident dahil ang LMIA ay para to sa mga temporary foreign workers. Okay? So again, sana ay malinaw yan sa inyo. Ito yung overview dito. Kung kayo man ay medyo meron kayong kaalaman, of course, English naman, at medyo may kaalaman kayo sa French, kung gusto nyo mag-practice lang ng French, o pwede kayong mag-research lang at upang meron kayong mga idea na additional points din to pag marunong kayo ng French. Okay? So again, ito po ay high school. Kung kayo man ay may mga equivalent experience din dito or high school graduate certificate, subukan nyo to. Okay? So again, experience is an asset. Importante talaga na kayo ay mayroong work experience dito kung kayo may nag-a-apply. No? Itong work dito ay ito po yung nasa hotel, motel, ito po yung nasa resort. So ito yung sinasabi sa inyo, kung kayo man ay mayroong mga responsibilities and task sa mga cook na ating mga kabayan dyan na gusto nagbalak dito pumunta, prepare and cook complete meals and individual dishes and foods. Prepare dishes for customers with food allergies or intolerance. So ito yung sinasabi sa inyo na kung ano man ang mga ginagawa nyo sa inyong pagiging cook, lagyan nyo lahat dito. Ano bang mga special nyo? Ano bang mga special nyo dito? Dahil ito po yung nasa hotel. So of course, makikibagay kayo sa mga hotel kung ano yung mga pagkain dito. Of course, kung meron kayong alam sa mga breakfast, ano bang mga alam ninyo sa mga, ano bang dish na mga special nyo, ilagay nyo dyan sa inyong work experience dahil napakalaking bagay yan. Additional operation security and safety. Criminal records check. Naka-check siya. Meron tayong NBI sa atin. And then work condition, physical capabilities. Attention to details. Fast-paced environment. Standing for extended periods. So, sa pagiging cook, gano'n naman talaga. Nakatayo kayo dun. Hindi naman pwedeng nakaupo kayo nagluluto. So, yun. Again, ito po yung kanilang mga benefits. Ito po yung kanilang long-term, short-term. Again, kung meron kayong kotse, meron kayong available parking and then team building opportunities, parking available, variable or compressed work week. Yan. So again, ito po yung show how to apply. Pindutin nyo yan. At dito makikita ninyo yung address, makikita ninyo yung kanilang email address. Kung kayo man ay tourist na nasa Quebec kayo, subukan nyo itong puntahan itong address na to. And then, kumbaga, ibigay nyo sa manager. Okay? So again, ito po yung mga possible questions sila. Are you able to shift or on-call work? Sagutan mo lang naman yan. No? So mga simple lang naman yung mga hinahanap nila. What is your current level of study? Di ba? So, ito, mga questions lang naman nila sa kanilang pag-a-apply dito nga sa trabaho na to sa pagiging cook. So, importante din na kayo ay merong sapat na kaalaman diyan sa kanilang mga hinahanap. No? So, again, sabi ko sa inyo, subukan nyo lang applyan yung trabahong yan dahil hindi naman natin alam kung kayo nga ay makakwalify sa mga trabaho dito sa pagiging cook. Kaya, paulit-ulit ko siya sabi sa inyo na ayusin ninyo ang inyong resume upang kayo ay matanggap. Kasi ang lahat ng ito, sa pag-a-apply dito sa Canada, importante ang qualification, maganda. Maganda ang resume. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sample ko na lang to. Meron akong kasama sa trabaho noon. Tapos, napakagaling niya. Sa resume niya, napakagaling. Pero pagdating sa actual, sa pagiging dropsman, talagang nahirapan siya. No, kahit mag-mirror ng drawing, hindi niya alam. Kahit mag-rotate ng drawing, hindi niya alam. Okay? Pero tingnan mo, nagyayabang pa siya. 20 years work experience as a dropsman, blah, 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 daming satsat. Natanggap siya because ang company nag-expect sa kanya na magaling siya. In 3 months, di ba? Kaya sinasabi sa inyo, importante na magpakitang gilas kayo sa inyong resume. Malaking bagay yan na kayo ay nagpapakitang gilas sa inyong resume upang kayo ay matanggap sa trabaho. Kasi hindi naman natin kilala yung mga employer. Hindi natin kilala yung mga agency. Kailangan natin magpakitang gilas agad. No? Nasabi ko sa inyo. So, but again, sabi sa inyo na
itong ating video. Sana po ay meron kayong natutunan dito at pwede ninyong i-share itong ating mga videos dito sa ating YouTube channel. At marami po tayong mga videos dyan. I-share nyo lang sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Sana po meron kayong natutunan dito sa ating vlog ngayon. At kung meron kayong mga tanungan, mag-comment lang kayo. Dahil ako naman talaga ay nagre-response. But sabi ko, panoorin nyo po. Dahil andito lahat ang impormasyon na inyong kinakailangan. At ilalagay ko yung email address nila sa description box upang kayo ay mag-email na lang kung kayo man ay qualified dito. Okay? So, ganun po mga guys. Again, kung hindi po yung nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, subscribe, o kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ako in-upload dito sa ating channel. So, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.